Upang mapanatili ang kanyang payat na pangangatawan, kailangan ng dalagang ito na gumising araw-araw ng alas 5 ng umaga bago pa man sumikat ang araw. Tumakbo siya mula sa kanilang bahay papunta sa training center. Sa ganitong nakakabagot na buhay, bukod sa pag-aaral, umiikot lamang ang kanyang oras sa masidhing ensayo ng pagkanta at pagsayaw. Bilang isang trainee ng idol group, kailangang mahusay niyang magampanan ang kanyang tungkulin at harapin ang mahihigpit na pagpili tuwing linggo upang makipagkompetensya sa iba pang trainees. Hindi nangahasimahan na magpabaya o magsayang ng kahit isang sandali. Ang buhay na puno ng hirap, kompetisyon at kalupitan ay tumagal ng 5 taon. Lahat ng kanyang sakripisyo at pagtitiis ay tila magbubunga na rin sapagkat bukas ay i-anunsyo na kung sino ang mapipiling magde-debut. Ngunit sa mata ng mga kapitalista, walang halaga ang pagsisikap at talento. Ang kagandahan, pangangatawan at kakayahang kumita ang siyang pangunahing batayan. Sa proseso ng pagpili, mahusay si Maha sa pagkanta at pagsayaw dahil sa kanyang maraming taong pagsusumikap. Subalit dahil sa kanyang pandak na tangkad, siya ay natanggal. Inakala nilang isa lamang siyang hilaw na brilyante na kailangan pang pakinisin upang pagkakitaan sa hinaharap. Kaya't inilagay si Maha sa transfer market at ipinagbili sa isang di kilalang grupo na malapit nang mag-debut. Isa sa mga miyembro ng grupong iyon ay umatras dahil hindi na niya kinaya ang pressure mula sa publiko. Nang marinig ni Maha ang balitang iyon, tila nagdilim ang kanyang mundo. Hindi na kasing ganda ng dati ang kanyang mga pangarap. Bagaman labis siyang nalungkot at walang magawa sa katotohanan, hindi siya sumuko. Pinilit niyang lunukin ang sakit at kalimutan ang kanyang pride upang tanggapin ang mapait na kontrata. Para kay Maha, napakahalaga ng pagkakataong makapag-debut kahit alam niyang maliit lamang ang tsansang sumikat sa isang di kilalang grupo. Pagkatapos umiyak sa bubungan, pinilit ni Maha na kontrolin ang kanyang emosyon at nagtungo sa rehistrasyon ng bagong girl group. Dahil sa kanyang natatanging talento, mabilis niyang natutunan ang mga sayaw, sapat nang makita niya ito minsan upang magawa agad. Hindi ito likas na talento kundi bunga ng 5 taong walang tigil na pagsasanay. Ngunit ang dalawa niyang kasamahan ay nagsimulang magsawa sa ganitong buhay. Ang hirap ng pagsasanay at ang manipis na pag-asang makapag-debut ay nagtulak sa kanila upang sumuko. Bukod pa rito, napakahirap ng kanilang kalagayan sa tirahan, walang mainit na tubig sa malamig na panahon, at puno ng kuto at insekto, dahilan kung bakit umalis na ang 8 trainees bago pa sila. Ngunit si Maha ay hindi sumuko sapagkat wala na siyang ibang babalikan. Upang makasabay sa progreso ng kanyang mga kasama, nagpraktis siya ng pagkanta at pagsayaw hanggang sa mapagod ng husto. Lumapit na ang araw ng debut. Kinagabihan, sobrang kaba at pananabik ang naramdaman ni Maha kaya't hindi siya nakatulog. Kinuha niya ang kanyang costume para sa performance at tinitigan ang bawat isa sa mga ito ng may tuwa at pag-asa, gayon din ang kanyang 2 kaibigan. Ngunit sa mismong araw ng debut, habang masigla silang nagsasayaw sa entabladong pinaghirapan nila araw at gabi, bigla silang pinatigil. Laking gulat nila nang marinig mula sa direktor na hindi na maaaring magpatuloy ang grupo nilang Omega 3. Isa sa dating miyembro ng grupo ay pumanaw at kumalat online ang balitang pinahihirapan ng kumpanya ang mga trainee hanggang sa kamatayan, naging trending pa ito. Nagalit ang mga staff ng programa na pinayagan pa ang grupo na sumali. Bumulusok ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Bumagsak sa entablado ang grupo ni Maha at walang awang tinanggal. Patuloy silang pinakalma ng kanilang manager, sinasabing magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang hindi na sila makakapag-debut. Habang pinapanood nilang nagtatagumpay sa entablado ang ibang girl groups, hindi nila maiwasang mainggit at masaktan. Ang pagkakataong pinaghirapan ni Maha ay tuluyang nawala, hindi lamang oras at pagsisikap, kundi pati ang pangarap na inalagaan nila mula pagkabata. Hindi na nila napigilang umiyak. Ang 5 taon ng kanilang pagsasanay ay naglaho sa ilang segundo. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng saysay ang lahat. Ang kanilang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay umagaw ng pansin ng isang sikat na boyband na nasa tugatog ng kasikatan. Isa sa mga miyembro, isang gwapong lalaki, ay agad nakilala si Maha. Alam niya kung gaano siya nagsikap para sa pagkakataong iyon. 5 taon na ang nakalipas mula nang lapitan ni Maha ang isang kilalang idol upang matuto ng choreography. Nang maglakas loob siyang lumapit, tinangkilik siya ng idol ngunit sinubok siya ng husto, binigyan siya ng napakahirap na choreography at sinabing kailangang kabisaduhin iyon sa loob ng isang araw bago siya turuan. Akala niya ibibitiw si Maha, ngunit nabigla siya nang makitang seryoso itong nagsanay. Namangha siya sa determinasyon ni Maha. Sa panahong karamihan ay gustong sumikat agad, napakabihira ng tulad niya, masipag at may tiyaga. Mula noon, nagsimula siyang humanga sa dalaga. Para sa kanya, si Maha ay isang matatag na babae na alam ang sarili niyang kakayahan. Ngunit ngayon, nang makita niyang biglang naputol ang landas ni Maha patungo sa debut, nakaramdam siya ng awa. Pagkaraan ng 3 taon, mula sa pagiging miyembro ng boyband, naging sikat siyang aktor. Siya si Kwan Ryo, ang tanyag ng mga awit at aktor na nanalo ng Best New Actor Award para sa unang pelikulang kanyang ginawa. Samantala, si Maha ay nanatiling di kilalang mga awit sa industriya. Umaasa lamang siya sa pagkanta ng mga cover songs ng sikat na mga awitin upang kumita. Ang layunin niya ay panatilihin ang apoy ng kanyang pangarap habang patuloy na nabubuhay. Kahit stunt double lamang ang kanyang mga papel, hindi siya nagreklamo. Sa isa sa mga pelikula, naging extra si Maha at sa hindi inaasahan, ang bidang aktor ay si Kwan Ryo mismo. Habang nagsushooting, aksidenteng nasugatan ni Kwan Ryo si Maha sa balikat ng kanyang espada. Dahil maliit lang ang papel niya, hindi siya nangahas na huminto sa pagkuha at agad niyang sinabing ayos lang siya. Napatingin si Kwan Ryo sa mukha ni Maha, ngunit hindi niya ito nakilala.
Pagkatapos ng shooting, napansin niyang namamaga at namumula ang braso ng babae. Samantala, tumakas ang manager ni Maha dahil sa utang at iniwan siya sa set. Sa malamig na taglamig, manipis lang ang kanyang suot at nanginginig siya sa ginaw. Plano sana niyang maglakad patungo sa kalapit na bayan upang makatawag ng sasakyan pauwi. Sa sandaling iyon, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan at biglang umatras. Hindi inaasahan ni Maha na babalik ang isang sikat na aktor tulad ni Kwan Ryo para sa isang taong tulad niya. Kahit ganoon, hindi niya nakalimutang magbigay galang at yumuko. Laking gulat niya nang anyayahan siyang sumakay ni Kwan Ryo sa kotse. Alam niyang malaki ang agwat ng kanilang estado kaya't nagtataka siya kung bakit ganoon ang kilos ng lalaki. Ngunit bilang isang taong mahigpit na sinanay sa propesyon, tumanggi siya sa huli. Alam niyang sa industriya ng aliwan, isang maling kilos lang ay maaaring maging iskandalo. Kaya't nagpasalamat siya ng tahimik at umalis. Nakaramdam ng kalituhan si Kwan Ryo. 8 na silang taon na magkakilala, ngunit 3 taon nang hindi nagkikita simula nang mabigo si Maha sa debut. Naalala niyang siya ang aktres sa set na nasugatan niya sa balikat, ngunit kumilos ito na parang walang nangyari. Nang malaman niyang nahirapan si Maha sa mga nakaraang taon, nabalisa siya. Gusto sana niyang tulungan ito, ngunit dahil sa napakalaking agwat ng kanilang katayuan, pinanatili ni Maha ang distansya. Nanginginig siya sa lamig, ngunit hindi tinanggap ang kabaitan ng lalaki. Nang paalis na siya, bigla niyang ipinasok ni Kwan Ryo ang kanyang coat sa kamay ni Maha. Nag-alala siya na baka mapahamak ito sa paglalakad mag-isa sa gabi, kaya gumawa siya ng palusot na maglalakad din siya para masamahan si Maha ng palihim. Hindi inaasahan ni Maha na maaalala pa siya ng isang sikat na artista. 7 taon na ang nakararaan mula nang maglakad silang magkatabi, ngunit ngayon, dahil sa imahe at iskandalong maaaring sumabog, kailangan nilang mag-ingat. Kahit naglalakad ng magkasabay, pinanatili nila ang distansya habang nakamasid mula sa likod ang manager ni Kwan Ryo. Pagdating sa ligtas na lugar, magalang na nagpaalam si Maha. Habang umaalis, natanaw nilang may isang lalaki na sumundo kay Maha. Biglang lumamig ang tingin ni Kwan Ryo at inutusan ang manager na umalis na. Ang sumundo pala kay Maha ay ang kanyang matalik na kaibigan. Pag-uwi, muling naramdaman ni Maha ang takot na iwanan. Doon niya naisip na baka panahon na para iwan ang industriya ng aliwan. Ibinahagi niya sa kaibigan ang desisyong iyon, gusto na niyang sumuko sa pangarap na maging isang sikat na artista. 22 taong gulang na siya noon. 5 taon bilang trainee at 3 taon bilang supporting actress, puro extra at pantulong ang kanyang mga papel. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Sa edad niyang iyon, huli na para mag-debut bilang idol. Para sa kanya, sapat na ang 8 taong iyon. Ngunit habang handa na siyang talikuran ang lahat, nakatanggap siya ng tawag mula sa manager ng isang sikat na boy band. Inakala niya noong una na scam iyon kaya't hindi niya sinagot. Ngunit nang makatanggap din ng tawag ang kanyang 2 kaibigan, nagpasya silang puntahan ang meeting kinabukasan. Muling nabuksan ang pagkakataon para sa kanila. Bigla siyang sumikat nang gayahin niya ang estilo ng isang sikat na idol na si Rema. Naging interesado ang isang kilalang game show sa kontrobersyang iyon at inimbitahan siyang lumahok. Ngunit hindi alam ni Maha, isa pala itong bitag ni Rema. Mayabang na naniwala si Rema na ang kopya ay kailanman hindi mapapantayan ang orihinal. Sinadya niyang pagayahin si Maha sa eksaktong hitsura at estilo niya upang pagtawanan sa entablado. Tinukso pa siya ni Rema na kailangan niyang magmukhang katulad niya para lang makasama sa palabas. Bagaman pagod at nanghihina na si Maha, napilitan siyang sundin ito alang-alang sa mga manonood. Kahit nakilala siya, nawala naman ang kakayahan niyang maging siya mismo. Habang naaalala niya ang masasakit na komento sa online world, lalo siyang nalugmok sa kalungkutan. Habang palabas ng dressing room, hindi niya inaasahang makikita si Kwan Ryo sa labas. Tiningnan siya nito at mariing sinabi na puro panggagaya lamang ang alam niya. Labis siyang nasaktan at nagalit dahil walang nakakaunawa sa sakit ng isang taong hindi maaaring maging sarili. Ngunit sa malupit na industriya ng Korea, alam niyang kung hindi niya gagawin yon, hindi sisikat ang grupo nila. Para sa kinabukasan nilang lahat, pinili ni Maha na magtiis. Nagpasya siyang lagyan ng nunal sa ilalim ng mata upang lalong magmukhang si Rema at seryosong ginaya ang klasiko nitong sayaw. Nang sumalang siya sa entablado, hindi siya nagpakita ng takot. Nakita ni Kwan Ryo ang kasiyahan sa mukha niya at bahagyang ngumiti. Ngunit laking gulat ng lahat ng lapitan ni Maha mismo si Rema at inanyayahan pa ang lalaking katabi nito upang sumayaw, si Kwan Ryo. Naghalo ang emosyon sa loob ni Kwan Ryo. Alam niyang ginagamit siya ni Maha upang sumikat, ngunit naunawaan din niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng babae. Kahit ayaw ng kanyang manager na makisali siya, hinawakan ni Kwan Ryo ang kamay ni Maha at sumayaw silang dalawa. Ginamit pa nila ang sayaw na itinuro niya kay Maha 8 taon na ang nakalipas. Napangiti siya sa kanya at napuno ng inggit si Rema. Noon pa man ay tinanggihan siya ni Kwan Ryo na makipagsayaw sa isang award ceremony, kaya't nasaktan siyang makita ngayon na sumasayaw ito sa isang ordinaryong idol. Ang kanilang biglaang pagtatanghal ay nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Ngunit pagkatapos ng shooting, agad na umalis si Kwan Ryo upang maiwasan ang iskandalo. Palihim namang ipinag-utos ng kanyang manager na putulin ang eksenang magkasama sila ni Maha dahil sa takot sa galit ng mga tagahanga. Habang pauwi na si Maha, naalala niya ang jacket na ipinahiram sa kanya ni Kwan Ryo. Takot siyang baka hindi na sila muling magkita, kaya agad niya itong ibinalik. Ngunit hindi nila alam na may mga tagahangang palihim na kumuha ng litrato sa kanila. Pag-zoom ng mga fans sa larawan, napansin nilang ang suot na jacket ay ang regalong ibinigay kay Kwan Ryo noong ika-6 na anibersaryo ng kanyang debut. Agad na kumalat ang larawan sa social media.
Bago pa man makapagpaliwanag ang grupo at ang kumpanya, nagsimula na ang matinding protesta ng mga fans. Ipinahayag nila na hindi na nila susuportahan o bibilhin ang mga produkto ng musika ng grupo. Ito ang unang iskandalo ng grupo, ngunit nakakagulat na ito ay isang love scandal. Dahil dito, maraming fans ang umalis sa fandom at nag-boycott laban sa grupo. Isang araw bago pumutok ang balita, nang malaman ng manager ni Quanrio na ang suot na damit ay galing sa isang fan, nagalit siya at sinisi si Quanrio. Mariin niyang binalaan ng binata na mas mabuting huwag itong magkaroon ng kahit anong intensyon kay Maha. Ngunit kinabukasan, lumabas sa internet ang issue tungkol sa hiniram na damit. Isang fan ang nag-ulat upang patunayan na may kakaibang relasyon ang dalawa. Naglabas din sila ng palihim na kuha na video kung saan magkasama silang sumasayaw habang nagsushoot ng isang palabas. Sa mga oras na yon, wala pang alam si Maha tungkol sa nangyayari. Excited pa rin siya sa paglabas ng unang palabas kung saan siya kasali. Ngunit laking gulat niya nang mapanood na halos lahat ng eksena niya ay pinutol. Ang tanging naiwan lamang ay ang kanyang pagpapakilala. Napabuntong hininga si Quanrio. Nais lamang niyang tulungan si Maha na makilala, ngunit hindi niya inaasahang siya pa ang magiging dahilan ng problema nito. Habang tinitingnan ni Maha ang video na halos ilang segundo lamang ang kanyang mukha, labis siyang nadismaya. Sa sandaling iyon, natuklasan ng kanyang matalik na kaibigan na trending siya sa internet. Laking gulat nila nang makita na isa itong chismis na may relasyon umano siya sa isang sikat na male idol. Dahil sa iskandalong ito, maraming fans ang nag-boycott at umalis sa fandom. Kung hindi ito maaayos, maaaring bumagsak ang karera ni Quanrio. Dahil sa chismis, inatake rin si Maha sa lahat ng lugar. Kahit saan siya pumunta, puro masasakit na komento ang kanyang nakikita. Nag-alala ang kanyang mga kagrupo kaya kinuha nila ang ipad ni Maha upang hindi na ito makabasa pa ng masasakit na salita. Ngunit mas inaalala ni Maha si Quanrio, iniisip niyang dahil sa kanya ay siya rin ang napupuna at sinisiraan ng mga tao. Gusto sanang magpaliwanag ni Maha, ngunit pinigilan siya ng manager nilang si Jaihak. Ayon dito, napakalaki ng fandom ni Quanrio at maaaring magdulot pa ng mas malawak na gulo sa opinyon ng publiko kung magsasalita siya. Pinayuhan siyang huwag munang gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi mapigilan ni Maha ang sarili na masaktan sa mga negatibong komento. Dahil dito, gumawa siya ng clone account upang sagutin ang mga masasamang salita laban sa kanya. Sa kabilang banda, binabasa rin ni Quanrio ang mga komento. Napaisip siya na hindi na siya maaaring manahimik. Kaya't sumulat siya ng isang apology letter para sa kanyang mga fans. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay isang maling pagkakaintindi lamang, nang hiram lamang siya ng quote sa isang kasamahan sa shooting dahil malamig noon at binalik lamang niya ito nang muli silang nagkita. Ang video raw ng pagsasayaw nila ay isang eksenang bahagi ng palabas, ngunit hindi ito isinama ng direktor. Umaasa siyang maintindihan ng lahat ang katotohanan. Hindi nagtagal, naglabas din ng pahayag ang mga kasamahan ni Quanrio upang humingi ng paumanhin. Dahil sa katapatan ni Quanrio, napatawad siya ng mga fans. Sa huli, naayos din ang lahat. Ngunit nang mabasa ni Maha sa liham ni Quanrio ang salitang supporting actor, tila baga nabiyak ang puso niya. Para sa kanya, si Quanrio ay parang bituin sa langit at ang pagkakataong makasayaw ito ay isang napakalaking karangalan. Ngunit ngayon, naramdaman niyang para kay Quanrio, isa lamang siyang di kahalagahang tauhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang malaking agwat sa pagitan nila. Lumipas ang isang buwan matapos ang iskandalo at hindi pa rin nagkikita sina Quanrio at Maha. Nang minsang nag-cruise muli ang kanilang landas, hindi na makatingin si Maha sa kanya dahil natatakot siyang muling ma-misinterpret. Nakita naman ni Quanrio si Eugene na siya palang pumunta upang sunduin si Maha noong gabing iyon. Tila walang pakialam si Quanrio, tumingin lang siya saglit kay Maha at saka umalis. Muli silang naging mga estranghero. Bago magsimula ang show, nakatanggap ng masamang balita ang mga manager. May isang sikat na grupo ang biglaang sumali sa programa, kaya napilitan ang production team na paikliin ang oras ng ibang grupo. Pinaghirapan ni Jaihak na makakuha ng performance slot para sa kanyang grupo, ngunit ngayon ay pinaikli ng mga organizer ang oras ng pagtatanghal nila, mula 3 minuto ay naging 2 minuto na lang. Ibig sabihin, kakaunti na lamang ang pagkakataon nilang magpakitang gilas. Nang marinig ito ni Jaihak, labis siyang nawala ng pag-asa. Hindi niya inaasahang ang dahilan ng lahat ng ito ay isang lalaking nagngangalang Jiman, ang may-ari ng isang management company. Dati ay naging tauhan ni Jaihak si Jiman, ngunit umalis siya dahil sa magkaibang pananaw nila. Si Jiman ay ginagawang negosyo lamang ang mga idol, samantalang si Jaihak ay inuuna ang mga pangarap ng mga bata. Dahil dito, nagbitiw si Jaihak sa trabaho. Ngayon, gumaganti si Jiman at sinasadya niyang pahirapan ang dating tauhan upang ipakita kung gaano kalupit ang mundo ng entertainment. Nang malaman ng grupo ni Maha na pinaikli ang kanilang oras, labis silang nag-alala. Hindi nila alam kung paano isasagawa ang performance sa loob lamang ng 2 minuto. Sa sandaling iyon, parang bumalik si Maha sa nakaraan, sa araw na ipinagbawal silang magtanghal 3 taon na ang nakalipas. Napuno siya ng takot at kaba. Nakita ni Jaihak ang pag-aalala ng mga babae, kaya pinayapa niya ang mga ito at sinabing hindi niya hahayaang mangyari muli ang nangyari noon. Sa di kalayuan, pinanood silang tahimik ni Eugene. Galit siyang pumasok sa silid ni Quanrio at sinumbatan ito. Pinaalalahanan niyang dati ay nangako ito sa publiko na hindi nasasali sa anumang music programs dahil naranasan din nilang mabawasan ng oras ng performance noon. Ayaw ni Quanrio na agawan ng oras ang ibang artist, ngunit ngayon, tila binali niya ang sariling pangako. Para kay Eugene, ang 3 minutong iyon ay simpleng exposure lang para sa mga sikat na grupo, ngunit para sa mga hindi kilala, ang 1 minuto ay isang pangarap.
Biglang dumating si Rema at narinig ang kanilang usapan. Ipinagtanggol niya si Kwan Ryo at sinabing desisyon iyon ng kumpanya, hindi ng grupo. May sarili rin daw problema si Kwan Ryo na hindi niya pwedeng sabihin. Lumabas ang katotohanan na noong nakaraang araw, nagpunta si Kwan Ryo kay Jman upang ipakiusap na huwag na silang isama sa programa, ngunit tumanggi ito. Gusto pa nga nitong gamitin ang pagkakataon para kumita at pahirapan si Jae-ha. Pinagbantaan din ni Jman si Kwan Ryo ng malaking multa sa kontrata kung hindi siya susunod. Samantala, nagsimula na ang pagtatanghal ng grupo ni Maha. Nanginginig sila sa kaba, 8 taon nilang pinaghirapan ang pagkakataong ito. Ngunit nang magsimula ang palabas, walang kahit isang sigaw o palakpakan mula sa audience. Dahil sa nakaraang iskandalo, marami sa mga fans ni Kwan Ryo ang galit pa rin kay Maha. Tahimik nilang pinanood ang 3 babae, naghihintay lang na magkamali ang mga ito. Nang tumugtog ang musika, agad na nakisabay si Maha. Ang bawat galaw at ekspresyon nila ay propesyonal at puno ng emosyon. Hindi nila alam, sa madilim na bahagi ng entablado ay may isang kilalang tao na palihim na nanonood sa kanila. Minsan silang nagkatitigan, ngunit umiwas ito na para bang nandidiri at agad umalis. Sa likod ng entablado, patuloy pa rin siyang nanood ng performance nila. Biglang nagkaaberya ang live broadcast, tumigil ang musika. Napatigil ang lahat, halos walang gustong huminga ng malakas sa sobrang kaba. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Sa isip ni Maha, bumalik ang lahat ng alaala ng nakalipas na 8 taon, ang walang katapusang ensayo, ang mga araw ng tuwa, ang mga gabing may luha, ang kasiyahan ng una silang nag-record, at ang sakit ng ipagbawal silang magtanghal. Alam niyang kung masisira ang pagkakataong ito, dahil sa technical problem, tuluyan nang mawawala ang kanilang pag-asa. Ngunit nagpatuloy pa rin silang kumanta. Ipinakita nila ang lahat ng pagsisikap at talento na inipon nila sa loob ng maraming taon. Handa na sanang patayin ng staff ang kamera, ngunit naantig ang direktor kaya pinayagan niyang magpatuloy ang 3. Sa backstage, nakahinga ng maluwag si Kwan Ryo. Kahit walang tugtog, naipakita ng grupo ang kanilang tunay na galing. Kahit ang mga anti-fans ay napahanga. Pagbalik ng musika, nagpatuloy ang 3 sa pagganap hanggang sa matagumpay nilang natapos ang performance. Pagkatapos ng palabas, patakbong pumunta si Kwan Ryo sa backstage, ngunit dahil nahihiya, nanatili lamang siya sa malayo. Pagkatapos ng 8 taong paghihirap, tuluyan ng narating ni Maha at ng kanyang mga kasama ang tagumpay. Sa sobrang pagod, nakatulog silang 3 sa silid pahingahan. Kahit nawala ng tugtog sa loob ng 18 segundo, naging malaking swerte iyon para sa kanila dahil sa viral na video, nakita ng publiko ang tunay na kakayahan ng grupo. Mula noon, mas dumami ang kanilang mga schedule. Pagod man, masaya sila dahil natutupad na nila ang kanilang pangarap. Hindi nagtagal, isang aktres ang nasangkot sa issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, kinailangang i-refilm mula sa simula ang lahat ng eksenang kasama niya si Kwan Ryo. Nalungkot si Kwan Ryo nang marinig na ipagpapaliban ang pelikula. Maging ang direktor ay nagkaproblema. Naisa na niyang kunin si Rema bilang kapalit dahil sikat ito at maganda ang magiging kombinasyon nila ni Kwan Ryo. Ngunit matigas si Rema, tinanggihan niyang palitan ang isang aktres na maraming chismis. Wala nang ibang artistang gustong tumanggap ng papel, kaya napilitan ang direktor na ibaba ang pamantayan. Napansin niya si Maha, isang racing idol na minsang gumanap sa maliit na papel. Sa ganda at personalidad nito, nakita niyang bagay siya sa karakter. Dahil dito, nabigyan ng pagkakataon si Maha na mag-audition para sa pelikula. Isang araw lamang ang ibinigay sa kanya upang pag-aralan ang script. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang mga linya, kinakabahan ngunit determinado. Sa audition, binanggit ng direktor ang eksenang nasa page 26. Agad niyang nasabi ang pahina at naisaulo pati ang linya ng kanyang katambal. Namangha ang direktor at ang mga staff. Natuwa sila sa kanyang kasipagan at profesionalismo, bihira ang katulad ni Maha. Kaya't napagdesisyonan ng direktor na ibigay kay Maha ang papel. Ngunit dahil sa mga naunang chismis tungkol sa kanya at kay Kwan Ryo, nag-aalala siya na baka muli siyang masangkot sa isang iskandalo. Pinanghawakan niya na ito ay papel na napanalunan niya ng patas, kaya't hindi na niya kailangang mag-isip pa ng labis. Sa tulong ng kanyang manager at mga kasamahan na patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob, napagpasyahan din ni Maha na tanggapin ang pelikulang ito. Habang nagaganap ang shooting, hindi naging matatag ang emosyon ni Maha. Ngunit si Kwan Ryo ay hindi naman nainis. Sa halip, matyaga niya itong ginabayan. Nang makita niyang umiiyak si Maha, nagpanik siya at inisip kung nasabi ba niyang may masakit na salita. Nang dumating ang eksena ng halikan, hindi nila ito maarte ng natural, lalo na si Maha na halatang kinakabahan at laging umiiwas. Ilang beses na pinutol ang eksena, dahilan upang magalit ang direktor at sa huli ay kinailangang itama ang kanilang pag-arte. Dahil hindi pa nagkakaroon ng relasyon si Maha noon, ni minsan ay hindi pa siya humalik sa kahit sino. Maaaring sabihin na si Kwan Ryo ang unang taong nakahalikan niya. Habang binabasa niya ang script, naalala niya ang eksenang iyon at napatawa siya ng malakas. Napansin ni Kwan Ryo ang sarili niyang kakaibang reaksyon, kaya't dali-dali siyang tumayo, ngunit sa malas, nadapa siya. Agad niyang inayos ang sarili at nagkunwaring kalmado. Matapos ang eksena ng halikan, palihim na kinuha ni Maha ang isang basong may larawan ni Kwan Ryo. Pagkatapos ng shooting, habang papalapit na ang pagpapalabas ng pelikula, naging abala si Kwan Ryo sa mga promosyon at events. Ngunit nadiskubre ng mga fans ni Kwan Ryo na si Maha ay kabilang sa production team. Hindi pa nila nalilimutan ang dati nilang iskandalo, kaya't nainis sila nang makita ito. Sinundan nila si Maha at hindi siya hinayaang makalapit kay Kwan Ryo. Sa kotse, nagkunwaring mahimbing na natutulog si Kwan Ryo nang makita si Maha, ngunit sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya na makita ito.
Habang ginaganap ang mga promotional events, napansin ni Kwan Ryo na laging nakatitig ang mga fans kay Maha. Para maprotektahan siya, nagpatuloy siyang magpanggap na parang wala siyang pakialam dito. Sa tanghalian, inihanda ng crew ang mga lunchbox para sa mga artista. Pagpasok ni Kwan Ryo sa sasakyan, nakita niyang kumakain si Maha ng 2 takal ng kanin. Nabigla siya sa eksenang iyon at pabirong sinabi na pinapagutuman daw siguro si Maha ng kumpanya. Ngunit patuloy lamang si Maha sa pagkain hanggang mabusog. Sa mundo ng showbiz, bihira ang mga babaeng kumakain ng ganoon dahil sa pressure na panatilihin ang magandang katawan. Dahil dito, lalo niyang nakita ang pagiging kaakit-akit ni Maha. Habang nababato, napatingin si Maha sa poster ni Kwan Ryo at nagkaroon ng kapilyahang ideya. Dinoodlesan niya ito ng kung ano-ano. Maya-maya, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig si Kwan Ryo sa kanya. Nagulat siya, mabilis na tumalikod at mumiti na lamang. Ang ngiting iyon ay nakapagpagulo ng isip ni Kwan Ryo. Sa hotel, napagtanto ni Maha na napagpalit nila ni Kwan Ryo ang kanilang mga bag na alala niya ang poster na dinoodlesan niya kaya't napasigaw siya. Sa kabilang banda, kakatapos lang maligo ni Kwan Ryo nang biglang may kumatok. Akala niya ay nakalimutan lang ng manager niya ang susi, kaya agad niyang binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang si Maha pala yon. Sa labas, nakatitig si Maha sa kanyang mga ebis bago siya mabilis na umiwas ng tingin. Namula siya sa hiya at pinpursed ang kanyang labi. Napansin ito ni Kwan Ryo kaya't agad niyang sinuot ang kanyang damit. Ngunit bigla ring dumating ang mga fans, naghahabol sa kanya at sumisigaw na hanapin ang room 1245. Dahil sa ingay, agad niyang hinila si Maha papasok sa kwarto. Naalala nila pareho ang eksena ng halikan sa pelikula, kaya't pareho silang nailang. Habang nasa loob, nanatiling tensyonado ang dalawa. Naroon pa rin ang mga fans sa labas, pilit na pinapabuksan ang pinto para lang makita kung ayos si Kwan Ryo. Buti na lang at dumating ang manager niya at napigilan ang mga fans. Natakot si Kwan Ryo na baka maghinala ang manager, kaya agad niyang hinila si Maha papalayo. Nang pumasok ang manager sa kwarto, nagtanong ito ng may pagdududa. Sinubukan ni Kwan Ryo na ilihis ang usapan. Ngunit aksidenteng nahawakan ni Maha ang switch ng ilaw. Agad na niyakap ni Kwan Ryo ang manager bilang senyas kay Maha na magtago. Pagkatapos, kunwari nagsabing gusto niyang magpahinga. Ngunit nang sinabing pupunta ang manager sa banyo, mabilis siyang sumigaw upang pigilan ito. Paulit-ulit niyang sinabing gusto niyang mag-isa at magpahinga hanggang sa mapilitan ang manager na umalis. Pag-alis ng manager, napaupo si Kwan Ryo sa sahig, pagod na pagod. Paglingon niya, nakita niyang si Maha ay nakatago pa rin sa bathtub. Dahil hindi pa rin umaalis ang mga fans sa labas, hindi siya makaalis. Ito ang unang pagkakataong silang dalawa lang sa isang silid. Hindi alam ni Maha ang gagawin at si Kwan Ryo naman ay pagod ngunit hindi rin makatulog dahil sa presensya ni Maha. Sa huli, sabay silang naupo sa tapat ng pinto, hinihintay na lumisan ang mga fans. Sa kasamaang palad, nagkabanggaan ang kanilang kamay at pareho silang nagulat, agad na umiwas. Umupo si Kwan Ryo sa kama at napatingin kay Maha na halos antukin na. Napangiti siya dahil nakita niya kung gaano ito kakwela habang tumutungo. Nang idilat ni Maha ang mga mata, nakita niyang nakatitig sa kanya si Kwan Ryo. Gusto sana nitong magpaliwanag, ngunit napansin nilang alas 6 na ng umaga at paparating na ang manager ni Maha. Nabahala siya dahil naroon pa rin siya sa silid ni Kwan Ryo at hindi pa umaalis ang mga fans. Napilitan si Kwan Ryo na tawagan ang manager ni Maha. Nang dumating ito at makita silang dalawa, labis itong nagalit at sinermunan sila. Ipinaliwanag niyang kapag nalaman ito ng media, masisira ang career ni Kwan Ryo. Sa huli, nagpalitan sila ng damit at binuhat ni Kwan Ryo si Maha palabas, kunwari ang manager niya ay may sakit at kailangang dalhin sa ospital. Nagdesisyon si Kwan Ryo na dumaan sa hagdan upang hindi makita ng mga fans, ngunit nahuli pa rin sila. Mabuti na lamang at mabilis tumakbo si Kwan Ryo kaya't nakataka sila. Nakabalik si Maha sa kanyang silid bago pa dumating ang kanyang manager. Pinagsabihan siya ni Jihak na maghanda na o mahuhuli sila. Samantala, pagbalik ni Kwan Ryo sa kanyang kwarto, muling nasalubong niya ang mga fans. Pabirong sinabi niya na may almoranas daw ang kanyang manager, kaya walang dapat ipag-alala. Pagpasok niya sa kwarto, sinalubong siya ng manager at pinaghahampas ng unan habang nagmumura sa inis. Hindi niya ito pinansin at binuksan ang bag ni Maha. Doon niya nakita ang poster na dinoodlesan nito. Napatawa siya ng malakas dahilan upang lalo pang mainis ang kanyang manager. Samantala, sa kabilang panig, sumakay si Maha sa kotse at agad na humingi ng tawad sa lahat. May balak sanang magsalita ang isa, ngunit inunahan sila ni Kwan Ryo. Parang sinisisi niya si Maha, ngunit sa katunayan ay pinoprotektahan niya ito. Nang lingunin siya ni Maha upang magpasalamat, nakita niyang nakatitig sa kanya ang manager ni Kwan Ryo kaya't umatras siya. Nag-aalala ang manager na baka magkagusto si Kwan Ryo kay Maha at tuluyang masira ang karera nito. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin sa lihim na pag-aalala si Kwan Ryo. Nang makatulog ang kanyang manager, lumipat siya ng upuan upang maupo sa tabi ni Maha. Doon niya tuluyang napagtanto na unti-unti na siyang nahuhulog sa dalaga. Masaya at kontento siya sa tuwing malapit ito sa kanya. Habang nag-aayos ng gamit si Kwan Ryo, naalala ng manager ang nangyari noong magkasama sila ni Maha sa isang silid buong gabi. Muli siyang nagalit at muling tinanong si Kwan Ryo kung may namamagitan nga ba sa kanila. Noong una, si Kwan Ryo ay pinulaan ng fans dahil lamang sa pagpapahiram ng kanyang jacket kay Maha na nauwi sa paghingi nila ng tawad sa publiko. Kaya kung may totoo ngang relasyon sa pagitan nila, tuluyang mawawasak ang karera niya. Nanumpa si Kwan Ryo na walang nangyari noong gabing iyon. Muling pinayuhan siya ng manager na umiwas kay Maha.
Samantala, pag-uwi ni Maha, agad siyang tinukso ng kanyang mga kasamahan matapos mapanood ang pelikula. Hindi nila malaman kung ang mga emosyon niya sa pelikula ay pag-arte lamang o totoo. Agad niyang ipinaliwanag na pag-arte lamang iyon at ginabayan siya ni Kwan Ryo at ng production team. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang matalik na kaibigan na si Rhea. Sa paningin ni Rhea, madalas na inaasar ni Kwan Ryo si Maha kaya't galit siya rito noon. Nang mapanood niya ang eksenang halikan, gusto pa sana niyang suntukin si Kwan Ryo. Ngunit ngayon, puro papuri na lamang ang sinasabi ni Maha tungkol dito, kahit pa iginiit niyang wala siyang espesyal na nararamdaman para kay Kwan Ryo. Sa katunayan, noong unang araw na nag-debut si Maha, naroon ang kanyang matalik na kaibigang si Eugene. Mula pa ng trainee pa lang si Maha, lihim na niyang minahal ito. Sa tuwing may problema si Maha, palagi siyang nariyan upang tumulong, maging sa puntong nakipagtalo siya sa isang sikat na idol noon. Kaya't nang mapanood niya ang eksenang halikan ni Maha at Kwan Ryo, labis siyang nagselos at nasaktan. Upang makalimot, nagpursigi siyang mag-ensayo ng sayaw hanggang mapagod. Upang malampasan si Kwan Ryo, sinabi niya sa kanyang manager na gusto niyang subukan ang pag-arte. Noon ay tinanggihan niya ang pag-arte, ngunit ngayon ay nais niyang subukan. Sa kabilang banda, kahit pinigilan siya ng manager ni Kwan Ryo, nagpumilit pa rin ito at hindi nakinig. Dinala siya ng manager sa isang liblib na bundok para sa isang survival reality show. Sa hirap ng kalagayan, gusto na sana niyang umuwi. Ngunit paglabas pa lang niya ng kotse, tinutukan na agad siya ng mga kamera. Kinuha ng crew ang kanyang telepono at lahat ng gamit. Galit na galit siya ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos itayo ng crew ang mga kamera, umalis din sila kasama ang direktor. Naiwan siyang mag-isa sa bundok kasama lang ang mga kamera at ilang props. Hindi niya inasahan na bilang isang sikat na idol, mapipilitan siyang sumabak sa ganitong reality show. Habang gusto ni Maha na tuluyang putulin ang koneksyon nila ni Kwan Ryo, nagpasya siyang palitan ang numero ng telepono na ginagamit niya sa loob ng 8 taon. Isang gabi, hindi siya makatulog kaya't binalikan niya ang mga litrato 3 taon na ang nakalipas, noong hindi pa siya nagde-debut. Pinangako niya sa sarili na magpupokus siya sa kanyang karera, kaya't kailangan niyang kalimutan si Kwan Ryo. Samantala, si Kwan Ryo naman ay nagtatrabaho sa bundok, nagtatabas ng kahoy at nagluluto ng kanin. Dahil hindi siya sanay sa ganoong gawain, nahirapan siya. Sinubukan niyang magpaapoy ngunit hindi umilaw. Mabuti na lamang at may itinagong instant noodles, ngunit nang ilipat niya ang kaserola, nadulas ito at natapon sa lupa. Tinitigan niya ang nagkalat na noodles nang may matinding panghihinayang at galit sa kanyang manager. Nang dumating ang gabi, hindi siya makatulog dahil sa mga kamerang nakatutok sa kanya. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng programa, dumating ang kanyang manager upang sunduin siya, ngunit puro sisi ang inabot niya mula kay Kwan Ryo. Pagkabalik ng kanyang telepono, agad niyang tinext si Maha, ngunit hindi na ito sumagot. Nag-online siya upang tingnan ang pelikulang pinagbidahan nila. Napansin niyang maraming tao ang bumoboto para sa mga eksena ng pelikula dahil nangako si Kwan Ryo na muling gaganapin ang pinakasikat na eksena kung umabot ito sa 5 milyong boto. Dahil ayaw ng mga fans na ulitin nila ni Maha ang eksenang halikan, mas pinili nilang iboto ang eksenang sword dance. Ngunit lihim na bumoto si Kwan Ryo para sa eksena ng halikan. Sa isip niya, kung makakamit nila ang tamang bilang ng boto, muli niyang makikita si Maha. Ngunit hindi inaasahan ni Kwan Ryo na kung hindi siya makakakuha ng 5 milyong boto, hindi matutupad ang pangako. Labis siyang nalungkot. Akala niya ay matatagalan pa bago niya muling makita si Maha. Ngunit hindi inaasahan, nang hapon ding iyon, habang papunta siya at ang kanyang manager upang makipagkita sa direktor, ay aksidente nilang nakasalubong si Maha. Pagkatapos ng 1 linggong pagkakahiwalay, muli niyang nakita ang babaeng gusto niya. Isang sulyap pa lang sa kanya ay labis na ang kaligayahan ni Kwan Ryo. Ngunit agad din napawi ang kasiyahan na yon nang mapansin niyang tila iniiwasan na siya ni Maha. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla itong nagbago ng ugali, malamig at tila napakalayo kumpara sa dati. Hindi alam ni Kwan Ryo na sa industriya ng aliwan, napakaraming matang nakamasid sa kanilang dalawa. Habang lalo silang nagiging malapit, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Si Kwan Ryo ay isang sikat na tao sa industriya. Bagaman tila mataas ang kanyang katayuan, kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw. Isang pagkakamali lang, lalo na sa pag-ibig, maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Samantala, si Maha, bilang kasapi ng isang bagong debut na grupo, ay walang matibay na koneksyon at kailangang pasanin ang mga pangarap ng dalawa pa niyang kasama. Kung ibig siya ngayon, maaaring masira ang kinabukasan nilang tatlo. Dahil sa malupit na realidad na ito, naging seryoso at maingat si Maha. Kaya kahit pareho silang may nararamdaman, para sa kanilang kinabukasan, kailangan nilang maglayo. Mula noon, si Kwan Ryo at Maha ay itinuring na lang ang isa't isa bilang mga estranghero. Bagaman lihim na iniibig ni Maha si Kwan Ryo, tinitingnan na lamang niya ito sa mga larawan at itinago ang kanyang damdamin. Sa kabilang banda, si Kwan Ryo ay labis na nalungkot sa malamig na pagtrato ni Maha. Tuwing gabi, pag-uwi niya, naririnig niya ang mga kasamahan niyang pinag-uusapan ang eksenang pang-date na ginawa niya kasama si Maha. Naiinggit siya at naasiwa. Hindi niya alam kung paano lalapit muli sa kanya. Sa mga panahong iyon, si Eugene ay kakakuha lang ng kanyang unang script. Bagaman isa lamang itong supporting role sa pelikulang pinagbibidahan ni Kwan Ryo, kontento na siya. Determinado si Eugene na paghusayin ang pagganap upang mas mapansin siya kaysa kay Kwan Ryo. Matapos pumasa sa audition, ibinuhos niya ang lahat ng oras sa pag-aaral ng script. Isang araw, nakatanggap si Eugene ng mensahe mula sa isa sa mga kasamahan ni Maha. Ipinabatid nila na si Maha ay patuloy pa ring nag-ensayo sa gym kahit gabi na, kaya nag-aalala sila. Hiningi nila kay Eugene na sunduin si Maha pauwi.
Pagkatapos ng ensayo, pauwi na sana si Maha nang salubungin siya ni Eugene. Ikinuwento ni Eugene na pumasa siya sa audition. Naging masaya silang pareho at nag-high five pa. Hindi nila alam na malapit lamang si Kwanryo. Nang makita ni Kwanryo si Maha na masayang nakikipag-usap at nagtatawanan kay Eugene, labis siyang nagselos. Sa araw, malamig si Maha sa kanya, ngunit sa gabi, ganito siya kasaya sa piling ng iba. Dahil dito, uminit ang ulo ni Kwanryo. Pinatunog niya ang busina ng sasakyan, ginulo ang masayang pag-uusap ng dalawa. Bumaba siya ng kotse at inalok si Maha na ihatid ito pa uwi, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Maha upang maiwasan ang labis na ugnayan. Ito na ang pangalawang beses na nagtalo sina Kwanryo at Eugene, kaya lalong naging tensyonado ang hangin sa pagitan nila. Upang mapawi ang tensyon, si Maha na mismo ang nagpasimuno ng pag-aayos. Pumayag siyang sumabay kay Kwanryo pa uwi. Habang nasa biyahe, napangiti si Kwanryo sa tuwa, pakiramdam niya ay kakampi pa rin sa kanya si Maha. Ngunit nanatiling may awkward na katahimikan sa loob ng kotse. Tinanong ni Maha kung bakit siya naroroon at agad na sumagot si Kwanryo na dahil miss na niya ito. Samantala, nadiskubre ng dalawang kasamahan ni Kwanryo ang lihim niyang pagtatago. Pag-uwi niya, agad siyang kinumpronta ng team leader. Wala siyang nagawa kundi humingi ng tawad. Galit na sinabi ng leader na huwag niyang kalilimutan na isa rin siyang miyembro ng grupo. Paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Kwanryo ang mga salitang iyon. Pareho silang hindi malayang tao, parehong may pasa na responsibilidad, kaya hindi nila magagawa ang gusto nila. Mula noon, tumigil si Kwanryo sa paghahanap kay Maha. Araw-araw, ibinuhos niya ang sarili sa pagsasanay ng mga eksenang aksyon sa pelikula. Napansin ng manager na sobra na ang kanyang pagod, ngunit iyon lang ang paraan ni Kwanryo upang huwag masyadong mag-isip. Isang araw, dumating si Eugene upang magsanay ng eksenang labanan kasama siya. Hindi sila magkasundo, kaya inilabas nila sa eksena ang kanilang selos at galit. Sa kabilang banda, si Maha ay labis ding nagdurusa. Nahihirapan siyang tanggapin na kailangan niyang kalimutan ang taong minahal niya ng 8 taon. Isang araw, tahasang inamin ni Rema kay Maha na gusto rin niya si Kwanryo. Labis na nabagabag si Maha sa narinig. Si Rema ay maganda, kaakit-akit at tinitingala niya bilang huwaran. Ginagaya niya si Rema sa lahat ng bagay dahil sa paghanga. Ngunit ngayon, narinig niyang gusto rin ito si Kwanryo. Naging magulo ang isip ni Maha, alam niyang hindi siya maihahambing kay Rema. Sa harap ng katotohanan iyon, nawalan siya ng kumpiyansa na mapapanatili niya ang damdamin ni Kwanryo. Muling bumalik sa kanyang isipan ang tanawin ng paghihiwalay nila 8 taon na ang nakalipas. Ramdam niya ang parehong sakit. Alam niyang magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan at gaano man sila magsikap, hindi sila maaaring magtagpo. Sa halip na umiyak, lalo niyang pinagbuti ang pagsasanay upang maiwasan ang pag-isip kay Kwanryo. Ngunit dahil sa sobrang pagod at pagkalito, nadulas siya at nasprain ang kanyang bukong-bukong. Agad siyang nilapitan ni Ria at pinayuhang huwag isugal ang sarili. Dumating ang isa pa nilang kasama at sinabing kailangan nilang pumunta sa studio upang panoorin ang unang shooting ni Eugene. Ngunit hindi inaasahan, ang biglang pagdating ni Maha ay nakagulo sa konsentrasyon ni Kwanryo habang nagmamaneho sa eksenang karera. Dahil sa pagkabigla, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at naaksidente ng malubha. Nagpanik ang buong crew. Lahat ay nag-alala na maaaring mamatay si Kwanryo. Alam ni Kwanryo bago pa ang eksena na delikado ito, kaya ilang ulit niya itong pinagpraktisan upang maiwasan ang pagkakamali. Ngunit dahil sa biglaang paglitaw ni Maha, siya'y nataranta at nagdulot ng aksidente. Nagkaroon siya ng pinsala sa ulo at nawalan ng malay sa mismong lugar. Kitang-kita ni Maha ang lahat, kaya't nanigas siya sa takot. Napanood niyang nilalapitan ng mga tao si Kwanryo upang bigyan ng paunang lunas. Natatakot siyang lapitan ito, takot siyang baka iyon na ang huli nilang pagkikita. Habang walang malay si Kwanryo, tila binibiyak ang puso ni Maha sa sakit. Dinala agad si Kwanryo sa ospital. Laking pagsisisi ng kanyang manager, na labis na nagdalamhati at sinisi ang sarili. Dumating agad si Najman at ang iba pang kasamahan nang marinig ang masamang balita. Lahat ay nag-aalala sa kanyang kalagayan, ngunit si Jman ay nag-alala hindi dahil sa kanyang kalusugan, kundi dahil sa posibilidad na magkaroon ito ng peklat sa mukha na makaapekto sa kita ng kumpanya. Habang nag-aalala ang iba, inutusan pa ni Jman ang sekretarya na ipakalat ang balita sa social media upang tumaas ang kasikatan ni Kwanryo. Nais niyang ipakita sa publiko na si Kwanryo ay isang dedikadong aktor na handang isugal ang lahat para sa pelikula. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na bagaman walang malalang pinsala sa katawan ni Kwanryo, kailangan pa rin siyang manatili sa ospital ng ilang araw para obserbahan. Nang marinig ito ni Rema, agad siyang nagtungo roon. Nang makita niya ang walang malay na si Kwanryo, sinisi niya ang kumpanya dahil sa labis na trabaho. Tahimik lamang ang manager, puno ng hiya dahil totoo ngang sadyang marami siyang ipinagawa kay Kwanryo upang mailayo ito kay Maha. Samantala, kumalat na sa publiko ang balita tungkol sa aksidente ni Kwanryo at nagdulot ito ng malaking pagkabahala. Dumagsa ang mga fans sa ospital upang magdasal para sa kanyang kaligtasan. Si Maha, sa kabilang banda, ay walang magawa kundi maghintay sa labas. Wala siyang natatanggap na balita kaya tinawagan niya si Eugene at ang crew, ngunit wala rin silang alam. Lumalala ang takot ni Maha habang tumatagal. Kahit giniginaw na giniginaw siya, nanatili siyang nakatayo sa labas ng ospital, naghihintay ng balita tungkol sa kanya. Sa mga sandaling iyon, lumabas si Rema mula sa ospital. Lalong nadurog ang puso ni Maha nang makita niya itong malayang nakapapasok at nakakapunta kay Kwanryo. Isang buong araw na walang malay si Kwanryo. Halos maiyak na sa pag-aalala ang manager at paulit-ulit na nagsisisi. Nangako siyang gagawin ang lahat basta magising lang si Kwanryo.
Hindi inaasahan, nagmulat ito ng mga mata. Agad niyang sinabi sa manager na ipatawag si Maha dahil alam niyang nag-aalala ito. Hindi nakatulog si Maha buong magdamag. Kinaumagahan, dumating siya sa studio kasama ang mga kasamahan ni Kwan Ryo at agad na nagtanong tungkol sa kalagayan nito. Nang marinig niya ang red-haired member na sinabing huwag siyang mag-alala, lalo siyang nainis at nataranta. Kaya nang dumating ang manager ni Kwan Ryo upang sunduin siya, agad siyang nagpaalam upang bumisita sa ospital. Sa oras na yon sa silid ng ospital, si Kwan Ryo ay abala sa pag-ensayo ng mga salitang gusto niyang sabihin kay Maha. Ngunit bago pa niya ito maisaulo, bigla niyang narinig ang ingay ng pagbukas ng pinto. Mabilis siyang nahiga at nagkunwaring walang malay. Si Maha, na walang alam sa kalokohan ni Kwan Ryo, ay agad lumapit at nakita itong tila walang malay pa rin matapos ng mahabang panahon. Dahil dito, inakala niyang malubha ang pinsala ni Kwan Ryo kaya napahagulgol siya sa tabi ng kama. Dahil gustong marinig ni Kwan Ryo ang totoong nararamdaman ni Maha, pinigilan niya ang sarili at nagpanggap pa rin na walang malay. Nang marinig niya ang taos-pusong pag-amin ni Maha, bigla siyang bumangon dahilan upang mabigla ito at mapahikab sa gulat. Nang makita ni Kwan Ryo si Maha na natigilan at tila tuliro, marahan siyang bumaba sa kama at tinuruan itong paano huminto sa paghikap. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang mga pisngi ni Maha at buong lambing na nagpatotoo ng kanyang damdamin. Kasabay nito, binigyan niya siya ng isang matamis na halik. Pag-uwi ni Maha, hindi pa rin siya mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit siya umamin sa isang taong dapat ay wala na siyang kinalaman. Higit pa roon, ngayon ay naging kasintahan na siya ni Kwan Ryo, isang bagay na nagdulot sa kanya ng halong tuwa at pangamba. Habang naguguluhan pa si Maha, biglang tumawag si Kwan Ryo. Sa sobrang tuwa, agad niyang sinagot ang tawag. Hindi niya inasahan na ang taong dati ay hindi marunong magmahal, ngayon ay marunong ng manuyo. Sunod-sunod ang matatamis at cheesy na linya ni Kwan Ryo, dahilan upang mamula ang pisngi ni Maha sa hiya at kilig. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Rian na naghihintay pa rin. Agad na nagtaka si Ria at inusisa siya kung nagkita ba sila ni Kwan Ryo. Nagkunwari si Maha na nag-aalangan at itinanggi na may namamagitan sa kanila. Sa ngayon, matagumpay niyang naitago ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa biyahe, napansin ni Ji-houk ang kakaibang ningning sa mga mata ni Maha at agad niyang nasabing umiibig ito. Ngunit imbes na pagsabihan o pagbawalan, mahinahon niyang pinaalalahanan si Maha na itago ang kanyang nararamdaman at huwag hayaang malaman ng iba. Labis na ipinagpasalamat ni Maha ang pag-unawa at malasakit ni Ji-houk. Samantala, sa ospital, patuloy na sinasabi ni Kwan Ryo sa kanyang manager na ayos na siya, ngunit pinilit pa rin siyang manatili roon. Dahil sa sobrang pagkahumaling, matagal bago siya makapag-reply sa mga mensahe ni Maha, iniisip niya ng mabuti ang bawat salita. Sa pagkainip ng manager, kinuha nito ang telepono at siya na mismo ang nagpadala ng sticker ng halik sa pisngi. Napailing na lang ang manager, iniisip na talagang mahirap intindihin ang mga taong umiibig. Paglabas ni Kwan Ryo sa ospital, wala ni isa sa kanyang mga kasamahan ang agad na bumisita, kaya napagalitan niya ang mga ito dahil sa pagiging walang pakialam. Ngunit laking gulat niya nang, sa susunod na sandali, naglabasan ang mga ito na may dalang sorpresa, isang maliit na party bilang pagbati sa kanyang paggaling. Lahat ay bumati sa kanya at hiniling na huwag na muling mangyari ang ganoong aksidente. Lubos itong nakaantig sa puso ni Kwan Ryo. Kinabukasan, nang marinig ng mga fans na nakalabas na siya ng ospital at muling bumalik sa trabaho, maaga silang pumunta upang salubungin siya. Labis silang natuwa nang marinig mismo kay Kwan Ryo na maayos na ang kanyang kalagayan. Ang mga luha ng pag-aalala ay napalitan ng luha ng tuwa. Hindi inaasahan ng lahat na ang tahimik at introvert na si Kwan Ryo ay magiging ganoon kaaliwalas at mapangalo sa kanyang mga tagahanga. Dahil dito, napansin ng mga fans na tila may kakaibang nagbago sa kanya at nagsimulang maghinala. Sa film set, muling nagkita sina Kwan Ryo at Eugene. Bigla niyang naalala kung gaano kaalaga at kakwela si Eugene kay Maha. Naramdaman niyang may kakaiba at medyo delikado. Kaya agad niyang tinanong si Eugene kung gusto ba nito si Maha. Umiling si Eugene at nagsabing alam niyang si Kwan Ryo lang ang laman ng puso ni Maha. Inamin niyang minsan niya itong nagustuhan, ngunit ngayon ay magkaibigan na lamang sila. Labis na natuwa si Kwan Ryo sa narinig, ngunit biglang sinabi ni Eugene na bagaman turing siya ni Maha bilang kaibigan, hindi niya itinuturing na ganoon si Maha. Agad naging seryoso ang mukha ni Kwan Ryo. Sinabi ni Eugene na handa siyang manatiling kaibigan ni Maha habang buhay, kaya hindi dapat magpakampante si Kwan Ryo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod si Eugene at umalis, iniwan si Kwan Ryo na hindi mapakali at may mabigat na pakiramdam. Pagkatapos ng trabaho, hiniram ni Kwan Ryo ang sasakyan ng manager para makipagkita kay Maha. Iyon ang unang opisyal nilang i-date. Nagpunta sila sa tabing ilog. Sinabi ni Maha na may mga taong kumukuha ng litrato sa kabilang pampang. Nang maisip ni Kwan Ryo ang posibilidad na may makuhang eksenang naghahalikan sila, kinilabutan siya. Kaya agad niyang inaya si Maha sa isang sikat na lugar na madalas puntahan online. Ngunit dahil napakaraming tao roon, tiyak na may makakakilala sa kanila. Dahil pareho silang mga sikat na idolo, napakahirap para sa kanila ang makipag-date gaya ng karaniwang mga tao. Sa huli, nagdesisyon silang magmaneho na lamang sa paligid at mag-usap sa loob ng kotse. Ngunit pag-uwi, nakaramdam si Kwan Ryo ng lungkot. Pakiramdam niya ay isa siyang walang kwentang kasintahan. Nang magplano sila ni Doji ng susunod na date, biglang dumating si Jihon at pinagalitan sila. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Kwan Ryo na pareho pala sila ng pinagdaraanan, parehong umiibig ngunit kailangang magtago. Kinabukasan, alas 4 ng madaling araw, tinext ni Kwan Ryo si Maha para magkita. Sa sobrang pananabik, nag-ayos ng mabuti si Maha at naglagay pa ng makeup.
Pagkikita nila, nakapagsalita lang si Kwan Ryo ng isang pangungusap bago siya mabilis na pinaalis ng manager patungo sa shooting site. Isang gabi, habang nag-aalala si Maha at sinasabing miss na miss niya si Kwan Ryo, bigla itong sumulpot sa kanyang likuran. Nabigla man siya, labis ang kanyang tuwa. Hinawakan ni Kwan Ryo ang kanyang kamay at sinabing gusto niyang makipag-date ng maayos. Sa pagkakataong iyon, nagdisgis silang dalawa at nagtungo sa isang tahimik na bundok. Habang naglalakad, nadaanan nila ang isang sikat na aktres na may kahina-hinalang kasama, ngunit nagpanggap silang walang nakita at tahimik na nagpatuloy. Pagsapit ng hating gabi, magkatabi silang nakaupo sa obserbatoryo ng bundok habang pinagmamasdan ang mga bituin. Labis ang saya ni Maha sa piling ng kasintahan. Dati ay inakala niyang si Kwan Ryo ay isang bituing hindi niya kailanman maaabot, ngunit ngayong gabi, ang bituing iyon ay nasa tabi niya, nagniningning para sa kanya. Ngunit habang abala sila sa kaligayahan, may panganib na nagbabadya. Isang paparazzi ang lihim na kumukuha ng litrato ng mga idolo at mga love scandal nito upang pagkakitaan. Sa kabilang banda, isa sa mga kasamahan ni Kwan Ryo ay aksidenteng nakakita sa script ni Maha sa shooting. Nainis siya at labis na nabahala. Habang nakikita ni Kwan Ryo ang mga eksenang may halikan, hindi siya mapakali. Bagaman sinabi niyang acting lang iyon, hindi pa rin niya mapigilang sila ay tanungin tungkol sa schedule ng shooting. Sa araw ng mismong pagkuha ng eksena, nagpunta si Kwan Ryo sa set sa dahilan na gusto niyang suportahan ang grupo. Nang makita niya ang aktor na makakahalikan ni Maha, pinilit niyang ipakitang hindi siya seloso. Sinabi pa niya sa manager na magandang pagkakataon iyon para kay Maha upang matuto. Ngunit alam ng manager na nagsiselos siya, kaya tinadyakan niya ito ng marahan sa binti. Nang magsimula ang pagkuha ng eksena, tinawag lang ni Maha ng isang beses ang opa, ngunit para kay Kwan Ryo na nanonood, parang 10 beses iyon sa kanyang tainga. Hindi niya kinaya ang makita ang eksena. Gusto niyang sumigaw, ngunit dahil lihim pa ang kanilang relasyon, pinilit niyang pigilan ang sarili. Kinailangan ulitin ni Maha ang eksena ng halik ng maraming beses mula sa iba't ibang anggulo. Inasahan na ito ng manager kaya tinakpan nito ang mga mata ni Kwan Ryo, ngunit agad niyang inalis ang kamay ng manager, halatang nagingit-ngit sa selos. Sa di kalayuan, napansin niya si Dojin na tila may masamang ekspresyon. Pagkatapos ng eksena, agad na nilapitan ni Kwan Ryo si Dojin at tinuruan ito kung paano ipakita ang tunay na galit ng isang lalaking nasasaktan dahil inaagaw ang nobya. Pinanood ng dalawang manager mula sa malayo si Kwan Ryo na mistulang bulag sa pag-ibig. Napailing silang dalawa sa pagod at awa. Nilapitan ni Ji-Houk ang manager ni Kwan Ryo at nagpakita ng simpatsya. Alam niyang mahirap maging manager ng isang idolong tahasang nagsiselos sa tuwing nakikita ang kasintahan nitong nakikipaghalikan sa iba, isang selos na halatang halata kahit walang sinasabi. Pagkatapos ng eksena, agad na tinawagan ni Kwan Ryo si Maha at sinabing magkita sila sa bodega. Pagdating ni Maha, mabilis siyang hinila ni Kwan Ryo papasok. Nagsimangot ito at sinabing masyado raw siyang nakatutok sa eksena ng halikan. Natawa si Maha at sinabing nagsiselos siya sa iba. Agad namang itinanggi ni Kwan Ryo at sinabing hindi siya nagsiselos. Ngunit sa sandaling iyon, may biglang pumasok sa bodega. Mabilis na hinila ni Kwan Ryo si Maha upang magtago. Dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga katawan, pareho nilang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Gusto na sanang halikan ni Kwan Ryo si Maha noon din, ngunit itinulak siya nito palayo. Nasaktan si Kwan Ryo at sinabing ayos lang, saka naglakad palayo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Maha at bigla itong humalik sa kanyang pisngi. Pagkatapos noon, agad siyang umalis. Naiwan si Kwan Ryo na tila lumulutang sa tuwa. Ang lahat ng kanyang selos at galit ay biglang naglaho. Habang palabas silang dalawa ng bodega, isa-isang papasok, ay palihim silang kinuhanan ng litrato ng isang paparazzi. Ibinenta ng taong iyon ang mga larawan sa amo ni Kwan Ryo, si Jiman. Kahit binili ni Jiman ang mga larawan ni Kwan Ryo at Maha, nakakuha rin ang paparazzi ng mga litrato ng isa pang sikat na aktor idol na may kasamang babae. Natakot si Maha na baka sila rin ni Kwan Ryo ang nakuha sa litrato, kaya nagsimula siyang kabahan at mangamba sa posibilidad ng isang iskandalo. Gumamit si Jiman ng panlilinlang upang gipitin si Maha. Nang malaman niyang 2 beses nag-debut si Maha bago magtagumpay, nakaisip siya ng masamang plano. Nakipag-ugnayan si Jiman sa dating boss ni Maha at nalaman niyang hindi pa pala tapos ang kontrata ni Maha sa lumang kumpanya, kahit na pumirma na siya sa bago. Dahil dito, malinaw na nilabag ni Maha ang kontrata. Inudyukan ni Jiman ang dating boss ni Maha na idemanda siya. Plano ni Jiman na sirain ang karera ni Maha. Kinabukasan, nakatanggap si Maha ng kompensasyong kontrata mula sa dating boss na nagsasabing silang 3 miyembro ng grupo ay lumabag sa kasunduan dahil pumirma sila sa ibang kumpanya. Lubos na nabahala si Maha at ang kanyang mga kasamahan sa grupo. Pinayuhan sila ng kanilang manager na hanapin ang lumang kontrata at mga saksi na makakapagpatunay na ang dating kumpanya rin ang unang lumabag at nag-abandona sa kanila. Agad na hinanap ni Maha ang lumang kontrata at binalak hanapin ang dati nilang manager bilang saksi. Siya ang taong unang tumalikod sa kanila. Samantala, lumabas sa mga ulat na may issue ang grupo ni Maha dahil sa double contract. Malinaw na ginamit ito ng lumang kumpanya upang siraan ang grupo dahil sa kanilang kasikatan. Nang mabasa ni Kwan Ryo ang balita, labis siyang nag-alala. Hinanap ng manager ni Maha ang dating boss ng kumpanya at nadiskubre niyang may taong nasa likod ng lahat ng ito. Tulad ng inasahan niya, ito ay ang dating boss ni Ji-Houk na ngayon ay amo na rin ni Kwan Ryo, si Jiman. Galit pa rin si Jiman kay Ji-Houk dahil sa isang alitan 3 taon na ang nakalilipas. Sa galit, nagtungo si Ji-Houk kay Jiman upang magtanong, ngunit laking gulat niya nang ipakita ni Jiman ang mga litrato ni Maha at Kwan Ryo. Dinaluhong ni Ji-Houk si Jiman at hinawakan sa leg habang tinatanong kung ano ang pakay nito.
Kalma namang sinabi ni Jiman na mag-isip muna siya bago gumawa ng kahit ano. Napilitan si Jihawk na umatras kahit puno ng galit. Dahil sa kasong kinasasangkutan ni Maha, nag-alala si Kwan Ryo at tinawagan siya. Narinig niyang kampante at tiwala si Maha na maayos niya ang lahat, kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. Natagpuan ni Maha ang saksi na makakapagpatunay na ang lumang kumpanya ang unang lumabag sa kasunduan. Mabait at maawain ang taong ito at alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng grupo. Dati pa, sa tuwing may event ang tatlo, lumana at pinaglumaan ng ibang artista ang kanilang mga damit. Sobrang sira na rin ang kanilang dormitoryo, madalas pa silang mawalan ng kuryente at tubig. Maliwanag na ang lumang kumpanya ang unang nagkasala at hindi sila kailanman tumanggap ng sahod. Ipinakita ng saksi ang maraming ebidensya mula sa kanyang computer at pumayag siyang tumestigo. Pagkatapos maresolba ang usapin, hindi pa man nakakahinga si Maha ay nalaman ni Jihawk na sila ni Kwan Ryo ay nakunan ng litrato. Sinabi ni Jihawk na matutulungan niya si Maha sa kaso pero ibang usapin na ang tungkol sa mga litrato. Alam ni Maha ang kahulugan nito at humingi siya ng paumanhin. Samantala, katatapos lang mag-shooting ni Kwan Ryo nang makita niya ang missed call ni Maha. Tumago siya sa isang tahimik na lugar at tumawag pabalik. Sinabi ni Maha na may mga litrato silang lumabas. Pinakalma siya ni Kwan Ryo at sinabing huwag mag-alala pero mabigat ang kanyang dibdib dahil alam niyang hindi madaling lampasan ang ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng trabaho, ipinatawag siya ni Jiman. Habang ipinapakita ni Jiman ang mga litrato, kinutya niya si Maha at sinabing ginagamit lang siya ng babae upang sumikat. Tinakot din siya ni Jiman kung kaya niyang itaas si Kwan Ryo kaya rin niyang pabagsakin ito. Sa isip ni Jiman, kahit bumagsak si Kwan Ryo, hindi siya malulugi dahil marami na siyang kinita rito. Ngunit kung mangyari yon, madadamay din ang mga kasamahan ni Kwan Ryo. Bawat salita ni Jiman ay lalong nagpalungkot kay Kwan Ryo. Nasa pagitan siya ng dalawang mahirap na pagpipilian, ang pag-ibig na ayaw niyang bitawan at ang kinabukasan ng kanyang grupo. Alam niyang kung pipiliin niya ang sarili, mawawasak ang kinabukasan ng kanyang mga kasamahan at ang pinaghirapan ni Maha sa loob ng 8 taon. Kaya't sa huli, napilitan siyang gumawa ng masakit na desisyon. Inanyayahan niya si Maha na magkita upang magpaalam. Mahigpit niya itong niyakap ng puno ng panghihinayang. Ito na lang ang tanging paraan para maprotektahan ang kinabukasan ni Maha. Nang marinig ni Maha ang mga salitang iyon, labis siyang nasaktan. Alam niyang mahirap para kay Kwan Ryo ang desisyong iyon. Sa mundo ng aliwan, maraming nagmamahalan ngunit hindi maaaring magkasama. Pinilit ni Maha na itago ang kanyang damdamin upang hindi siya mag-guilty. Pilit siyang umiti at sinabing wala naman silang espesyal na ugnayan mula pa noon hanggang ngayon, isa lang siyang tagahanga ni Kwan Ryo. Ang pagiging maunawain ni Maha ay lalong nagpasakit sa puso ni Kwan Ryo. Nagpaalam si Maha at sinabing uwi na siya. Gusto sana siyang ihatid ni Kwan Ryo, ngunit tumalikod siya at tumanggi. Umupo si Maha sa hintuan ng bus, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit nang makita niya ang dumaraang bus na may larawan ni Kwan Ryo, tuluyan siyang napahagulhol. Matagal ding nakatayo si Kwan Ryo, hindi pa rin mapakalma. Ang katatagan ni Maha ay nagdagdag pa ng bigat sa kanyang konsensya. Sa sobrang guilt, bigla siyang bumili ng maraming merienda. Ang lalaking kilalang mahigpit sa pagkain ay biglang nagbago, dahilan upang magtaka ang kanyang mga kasamahan. Nakasimangot man, pilit siyang umingiti, pero pakiramdam ng leader nila ay umiiyak siya sa loob. Pagkatapos kumain, dinala silang muli sa matinding ensayo sa pagsayaw, parang bumalik si Kwan Ryo sa dating panahon na halos persahin ang sarili sa pagpraktis. Maging ang manager ay napansin ang kakaiba sa kanya at alam nitong may nangyaring hindi maganda. Samantala, dahil itinago ni Maha ang tungkol sa kanyang pag-ibig at pakikipaghiwalay kay Jin, nagdamdam si Onjin at inisip na hindi siya tinitingnang malapit na kaibigan. Bukod pa rito, lihim na minamahal ni Onjin si Eugene, ngunit madalas siyang lapitan ni Eugene para lamang magtanong tungkol kay Maha. Dahil dito, labis siyang nasaktan at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Dahil sa payo ng ibang miyembro, napagtanto ni Maha ang tunay na damdamin ni Onjin kay Eugene. Kaya matapos ang trabaho, agad niyang hinanap si Onjin upang makipagbati. Bago pa man mangyari ang lahat, palaging itinatago ni Eugene ang kanyang damdamin para kay Maha. Sa kanyang mga mata, si Maha lamang ang kanyang nakikita at wala ng iba. Ngunit kalaunan, napansin ni Eugene na ganoon din ang mga mata ni Onjin, punang damdamin na pilit itinatago. Dahil sa maraming pagkikita, unti-unti ring nabuo ang nararamdaman ni Eugene para kay Onjin. Matapos nilang malinawan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, bumalik sa dati ang magandang samahan ni Maha at Onjin. Makalipas ang 1 linggo ng pagtatrabaho, hindi inaasahan ni Maha na muling makikita si Kwan Ryo. Ang unang pagkikita nila matapos ang kanilang paghihiwalay ay labis na nakailang sa dalawa. Tulad ng dati, si Maha pa rin ang unang bumati. Sa panahong iyon, matapos iwan ng sikat na aktres ng kanyang nobyo, biglang sumikat ang karera nito sa isang iglap dahil ibinunyag ng manager ang malungkot na nakaraan ng girl group na kinabibilangan ni Maha. Dahil dito, nakakuha sila ng maraming tagahanga. Pansamantalang nakalimot si Maha kay Kwan Ryo at ibinuhos ang sarili sa trabaho. Siya ang pangunahing mananayaw ng grupo, kaya madalas siyang mag-post ng mga video ng kanilang mga ensayo kasama ang kanyang mga kasamahan. Si Rian naman ay abala sa pagre-record ng mga kanta at pagsusulat ng mga liriko, samantalang si Onjin ay abala sa mga pictorial para sa mga magasin. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin. Dahil sa kanilang talento, dumarami ang kanilang mga tagahanga at tinawag pa sila ng mga netizen na racing group. Nang mapanood ni Kwan Ryo ang video ng grupo ni Maha habang nagtatanghal, muling bumalik ang pananabik niya para sa dalaga. Hindi niya namalayang napadpad siya sa bodega at doon naalala ang magagandang alaala nila ni Maha.
Hindi siya kailanman nakalimot, sa halip, mas lalo pang lumalim ang kanyang pag-ibig. Habang nagmumuni-muni, bigla niyang narinig ang isang magkasintahang nagtatalo. Natakot ang lalaki na lumaganap ang mga chismis at masira ang kanyang karera, kaya pilit nitong nakipaghiwalay sa kasintahan. Sinabihan pa niya ang babae na tigilan na siya. Muling bumalik sa isip ni Kwan Ryo ang araw ng kanilang paghihiwalay ni Maha, kung paanong pilit nitong itinago ang sakit at nagkunwaring matatag. Napuno ng kirot ang kanyang dibdib. Bigla niyang naramdaman na siya mismo ay parang katulad ng lalaking nasa harapan niya, isang duwag na nang iwan ng minamahal. Dahil sa galit sa sarili, sinuntok ni Kwan Ryo ang lalaki, na para bang sinasaktan niya ang sarili niyang kahinaan. Ngunit kumalat agad ang chismis na nag-away umano sila dahil sa isang love triangle. Pagdating sa lugar ni Maha, kumalat naman ang balita na si Kwan Ryo ay babaero at pinagselosan ang karibal dahil masikat ito. Ngunit alam ni Maha sa kanyang puso na hindi ganoon si Kwan Ryo. Gusto sana niyang tawagan ito ng palihim, ngunit pinigilan niya ang sarili. Samantala, labis na nag-alala ang manager ni Kwan Ryo dahil sa insidenteng iyon sa TV station, isang lugar na maraming karera na ang nasira dahil sa iskandalo. Siguradong masisira ang reputasyon ni Kwan Ryo. Nang makarating ang balita kay Riema, agad niya itong kinausap. Alam na rin ni Miron na naghiwalay sina Maha at Kwan Ryo. Noong una, nang malaman ni Riema na may relasyon ang dalawa, tuluyan na niyang tinigilan ang pag-asa sa lalaki. Gayunman, ayaw din niyang makita ang dalawang taong nagmamahalan, ngunit kailangang maghiwalay. Kaya't pinuntahan niya si Kwan Ryo upang ipamukha ang kanyang pagiging duwag. Sa tulong ng koneksyon ni Riema, naayos din ni Jiman ang kaso ng pananakit sa TV station. Ngunit kapalit nito, napilitan si Kwan Ryo na lumahok sa isang singing show bilang kabayaran sa pabor. Hindi niya inaasahan na si Maha pala ang isa sa mga guest performers. Sa palabas, kailangan ni Kwan Ryo pumili ng makakapareha. Upang matulungan silang magkabati, ginamit ni Riema ang kanyang impluensya upang mapalapit sila. Ngunit nang dumating ang pagkakataon, hindi pinayagan ni Miron na pumili si Maha. Sinubukan pa ni Riema na magbigay ng senyas kay Maha, ngunit nahihiya ito dahil sa kanilang nakaraan. Sa huli, walang pumili. Naramdaman ni Kwan Ryo ang pagkadismaya, ngunit pinilit niyang ngumiti. Nang tanungin ng MC kung may gustong voluntaryong sumama sa kanya, tiningnan ni Kwan Ryo si Maha, ngunit iniwasan siya nito, lalo siyang nalungkot. Sa huli, 4 na tao lamang ang nagkapareha. Gusto sana ni Kwan Ryo na piliin si Maha, ngunit sa huli ay pinili nito si Eugene. Nabigla si Riema at hindi napigilang tuyain ang pagiging duwag ni Kwan Ryo. Matapos pumili ng mga kanta, binigyan sila ng 1 linggo upang mag-ensayo. Sa pagtatanghal, hindi maiwasang mapatingin ni Kwan Ryo kay Maha at tahimik naman siyang tinitigan ni Maha pabalik. Nang siya na ang umawit, puno ng emosyon ang kanyang tinig, mga salitang hindi niya masabi ng harapan. Habang umaawit si Maha, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagbalik niya sa upuan, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Nang si Kwan Ryo naman ang sumalang sa entablado, tinitigan niya si Maha, umaasang mauunawaan nito ang kanyang mga nararamdaman. Nang matapos ang programa, nakuha ni Kwan Ryo ang unang pwesto, ngunit hindi siya masaya. Ang kanta ni Maha ay tila sumugat sa kanyang puso. Habang pauwi, si Maha naman ay mahina at marahang kinakanta ang awitin ni Kwan Ryo. Mahal nila ang isa't isa, ngunit hindi sila maaaring magsama at iyon ang bumabagabag sa kanila gabit araw. Matapos ang matagal na pagtatrabaho, nagkaroon ng maikling bakasyon si Maha. Umuwi siya upang dalawin ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na biglang lilitaw si Kwan Ryo roon. Kagabi lamang, napanood niya sa TV ang malungkot na itsura ni Maha at labis siyang nabahala. Muling sumariwa sa kanya ang araw ng kanilang paghihiwalay. Naalala niya kung paano kung hindi sana siya nagpaalam noon, kung hinabol lamang niya ito at pinili si Maha nang walang takot. Pagkakita ni Maha kay Kwan Ryo sa probinsya, labis siyang nagulat at muntik nang mabitawan ang dalang baon. Marami sana siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Tahimik na pinulot ni Kwan Ryo ang baon at tinulungan pa siyang maghatid ng mga paninda, ngunit tumanggi si Maha. Galit pa rin siya sa pag-abandona nito noon. Kahit ilang ulit niya itong itaboy, hindi ito umalis. Sa kalaunan, napagod din si Maha sa pagtulak palayo. Ngunit habang nasa gitna sila ng trabaho, nakatanggap si Kwan Ryo ng tawag mula sa manager. Nang sagutin niya ito, hindi niya napansing hawak pa rin niya ang kariton. Bigla itong gumulong pababa sa matarik na daan. Nagpanik si Kwan Ryo, takot na baka mas lalo siyang itaboy ni Maha kapag nagulo ang trabaho nito. Mabilis siyang tumakbo upang habulin ang kariton at nahuli niya ito. Sa pagkakataong iyon, ang tanging inalala ni Maha ay kung nasugatan ba siya. Pagkatapos, sinabi niyang tapos na sila at maaari na itong umalis. Habang nakahiga si Kwan Ryo sa upuan, hindi malaman ni Maha kung ano pa ang sasabihin. Kaya tumalikod na lamang siya at umalis. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nababahala siya na baka nananatili pa ring naghihintay si Kwan Ryo sa lamig ng gabi. Kaya't palihim siyang lumabas at doon niya ito nakita, nakatayo mag-isa sa ilalim ng malamig na hangin. Naawa siya. Nang makita niyang pumasok na ito sa loob ng kotse, nakahina siya ng maluwag at bumalik sa bahay. Hindi niya inaasahan na kinabukasan ay pupuntahan siya nito upang manghiram ng pera para sa gasolina. Napag-alaman niyang hindi pala ito umuwi kagabi at doon lang natulog sa kariton. Inakala niyang aalis na ito pagkatapos magpakarga ng gasolina, ngunit pag-uwi niya, naroon pa rin ito at pati ang kanyang ina ay tuwang-tuwa sa gwapong bisita. Nang tangkain niyang paalisin ito, sinermunan pa siya ng ina dahil daw sa kanyang pagiging masungit. Hindi matanggap ni Maha ang patuloy na paglapit ni Kwan Ryo, kaya gusto niyang pag-usapan na ito ng malinaw. Sinabi ni Kwan Ryo na gusto lang niyang maging magkaibigan sila at ayaw niyang tuluyang maglayo sila ng landas.
Napaluha si Maha, hindi niya kayang maging malamig sa harap ng lalaking mahal niya pa rin. Alam niyang kahit siya ang nakipaghiwalay, pareho nilang naintindihan na ang lihim na relasyon sa mundo ng mga idol ay tiyak na mabubunyag din nasa kasagsagan pa siya ng kanyang karera at ayaw niyang madamay ang kanyang mga kasamahan dahil sa pag-ibig. Ngunit nang marinig ni Kwan Ryo ang mga salitang iyon, inamin din niya ang lahat ng matagal na niyang pinipigilan, mga salitang matagal nang gustong marinig ni Maha. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Ang totoo, hindi naman niya tinatanggihan si Kwan Ryo dahil hindi na niya ito mahal, kundi dahil natatakot siyang muli siyang iwanan. Ngunit sa tapat na pagpapahayag ni Kwan Ryo, tuluyan siyang natahimik. Hindi na niya kayang tumanggi pa. Nakita ni Kwan Ryo ang kanyang mga luha at labis din siyang nasaktan. Bigla niya itong hinalikan. Pagkatapos noon, nagpasya silang aminin ang kanilang relasyon sa publiko kahit alam nilang maapektuhan ang kanilang mga karera. Kumalat agad ang balita, marami ang nagsabing nababaliw na sila. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Kwan Ryo kaya walang naglakas loob na kumontra. Ang manager ni Kwan Ryo ay labis na naguluhan at walang magawa sa desisyon nito. Hindi rin sang-ayon ang leader ng grupo dahil ayaw niyang masira ang kanilang karera. Gayunman, matigas ang ulo ni Kwan Ryo. Ang tanging nasabi ng leader ay gagawin niya ang lahat upang pigilan ito. Samantala, naiintindihan ng mga miyembro ng grupo ni Maha ang kanilang desisyon, ngunit naniniwala silang hindi pa ito ang tamang oras. Gayunpaman, sinuportahan nila ang dalawa at nagplano upang tulungan silang makahanap ng ligtas na oras at lugar bago sila tuluyang magpahayag sa publiko. Dahil dito, unang beses na pumunta si Kwan Ryo sa dorm ni Maha. Doon, nakakita siya ng isang kakaibang mukha, pamilyar ngunit tila malungkot. Siya yon, ang miyembro ng grupo na namatay bago pa man sila makapag-debut. Napansin din ni Kwan Ryo ang isang cellphone sa kahon ni Maha, kamukha ng cellphone ng kasamahan niyang biglang nawala 3 taon na ang nakalipas. Agad siyang umuwi upang hanapin ang lumang telepono ng nawawalang kasamahan at laking gulat niya nang magkapareho ang mga ito. Naalala niya bigla kung sino ang lihim na karelasyon ng kasamahan niyang iyon. Ayon kay Maha, namatay ang babae noong Oktubre 28, 3 taon na ang nakalilipas, eksaktong araw din nang mawala ang kasamahan ni Kwan Ryo. Simula noon, hindi na ito muling nakita. Tiniyak ni Kwan Ryo sa sarili na may kaugnayan ang pagkawala ng kanyang kaibigan sa pagkamatay ng trainee na hindi pa nakakapag-debut. Gusto niyang buksan ang cellphone ng yumaong kaibigan upang malaman kung ano talaga ang nangyari. 3 taon na ang nakalilipas, binili ni Jiman ang management company ni Ryema. Napansin niyang mahina ang mga babaeng idol sa ilalim ng kanyang pamamahala, kaya nais niyang bumili ng kumpanyang may mas malakas na female idols. Matapos magsanib ang dalawang kumpanya, ang mga trainee na hindi kumikita ay agad pinapatalsik o pinipilit na kusang umalis. Nalito at natakot ang maraming trainees. Nang marinig ni Ryema ang balita, labis siyang nagalit. Hinarap niya ang boss at sinabi niyang hindi niya gusto ang kumpanyang inuuna ang kita kaysa sa pangarap ng mga artista. Kaya kahit sumikat na siya, pinili pa rin niyang manatili sa maliit na kumpanya upang tulungan ang mga trainee. Ngunit dahil sa kasakiman ng bagong boss, labis siyang nadismaya. Sa galit, itinapon at sinira ni Ryema ang tropeyong pinaghirapan niyang mapanalunan para sa kumpanya. Agad din niyang tinapos ang kontrata dahil nilabag ng kumpanya ang dati nilang kasunduan. Lumipat siya sa management company ni Maha sa kondisyong dapat tanggapin din nila ang mga trainee na pinabayaan ng dati niyang kumpanya. Ang kabayanihan ni Ryema ay labis na hinangaan ng 3 miyembro ng grupo ni Maha. 3 taon na ang nakalipas mula nang biglang mawala ang kasamahan ni Kwan Ryo na si RM. Lubos ang kanyang pagsisisi hanggang sa punto na naapektuhan na ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Madalas siyang hindi makatulog at ginigising ng mga bangungot. Noon, aksidenteng nakita ni Kwan Ryo si RM na may lihim na relasyon. Dahil abala siya sa kanyang ambisyon, natakot siyang madamay ang buong grupo, kaya pinilit niyang pumili si RM sa pagitan ng kanyang kasintahan o ng grupo. Ngunit hindi na ito nagsalita at misteryosong naglaho. Simula noon, pinaniniwalaan ni Kwan Ryo na siya ang dahilan ng pagkawala nito. Sa loob ng 3 taon, ang bigat ng konsensyang iyon ang naging pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Nang marinig ni Kwan Ryo na dahil umalis si RM sa grupo nang walang pahintulot, kailangan nitong magbayad ng 12 bilyong won bilang kabayaran, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Dahil dito, nagpasya siyang bayaran ang malaking halaga para kay RM. Nakiusap siya sa kanilang boss na huwag nang idamay si RM at ang iba pang miyembro ng grupo. Kaya't lihim na nagtrabaho ng husto si Kwan Ryo upang makalikom ng pera. Pumirma siya ng kontrata sa boss nang hindi nalalaman ng kanyang mga kasamahan. Sa panahong iyon, matapos matuklasan ni Kwan Ryo na may misteryo sa pagkawala ni RM, pinaghinalaan niyang may kinalaman ito sa pagpapakamatay ng kasintahan nitong si Annie. Dahil dito, nagpasya si Kwan Ryo na alamin ang buong katotohanan. Mula sa anibersaryo ng 30,000 araw ng relasyon nina RM at Annie, nalaman ni Kwan Ryo at Maha kung kailan nagsimula ang kanilang pag-ibigan. Sa tulong nito, matagumpay nilang nabuksan ang cellphone at napakinggan ang huling mensahe ni Annie. Lumabas sa mensahe na noong intern pa lamang si Annie, pinilit siya ng kanilang boss na dumalo sa isang drinking party. Akala ni Annie ay makakayanan niya yon kung titiisin lamang, ngunit matapos ang salo-salo, naging mas mapangahas pa ang boss. Ipinadala siya nito sa isang hotel kasama ang boss ni Kwan Ryo at pinilit siyang tanggapin ang mga unspoken rules ng industriya. Tumanggi si Annie ng mariin, ngunit sa halip na makaligtas, lalo pa siyang nabaon sa putik ng pang-aabuso. Sinabi ng boss kay Annie na kailanman ay hindi siya makakapag-debut. Ipinakita pa nito ang isang edited na larawan kung saan tila magkasama sila ng isang lalaki sa harap ng hotel bilang pananakot. Noong mga panahong iyon, kasintahan pa niya si RM.
Alam ni Annie na bilang isang baguhan sa industriya, wala siyang kapangyarihan laban sa boss. Natakot siya na baka sirain ng chismis ang taong pinakamamahal niya. Habang mas lalong nagiging mabait si RM sa kanya, mas lalo namang natatakot si Annie. Hindi siya makatulog gabi-gabi at ilang ulit siyang nawalan ng malay sa ensayo. Sa huli, tuluyan nang bumagsak ang kanyang loob. Hindi na niya kinaya. Pinakinggan niya ang huling kantang ginawa ni RM para sa kanya, isang awitin ng pag-asa at lakas. Habang pinapakinggan yon, humagulgol siya. Sa wakas, nagsulat siya ng last will at tahimik na nagpakamatay upang hindi madamay ang kanyang kasintahan. Pagkarinig ni Quanrio at Maha sa mensahe, labis silang nalungkot para kay Annie. Nang malaman ni Quanrio na may kaugnayan ang pagkawala ni RM sa kamatayan ni Annie, pinuntahan niya ang kanilang dating manager na si Jiha. Laking gulat ni Jiha matapos marinig ang huling habilin ni Annie. Noon pala, dahil sa labis na pag-aalala sa karera ni RM, pinakiusapan niya si Annie na itigil muna ang kanilang relasyon. Hindi niya alam na pinipilit at tinatakot na pala ito ng boss. Dahil sa sobrang bigat ng pinapasan, tuluyan nang nasira ang kalooban ni Annie at pinili ang kamatayan. Dati, hindi maintindihan ni Quanrio kung bakit kailangang itago ni RM ang kanyang relasyon sa grupo. Inakala niyang makasarili ito at hindi iniisip ang kinabukasan ng lahat. Ngunit ngayon, lubos niyang nauunawaan. Hindi naglabas ng relasyon si RM dahil iniisip nito ang kinabukasan ng grupo, kaya't mag-isa niyang tiniis ang lahat. Parehong mabigat ang kalooban nila ni Quanrio ng mga sandaling iyon. Pagkatapos marinig kay Jiha na nakabalik na sa bansa si RM, agad siyang pinuntahan ni Quanrio sa kolumbaryo kung saan nakalagak ang abo ni Annie. Ibinigay niya kay RM ang cellphone. Nang mapakinggan ni RM ang boses ng kanyang yumaong kasintahan, hindi niya mapigilang umiyak. Gusto ni Quanrio na ipahiya at parusahan ang taong nagdulot ng kamatayan kay Annie, ngunit tumanggi si RM, ayaw na niyang pag-usapan pa ito dahil baka masira ang alaala ni Annie. Matapos mamatay si Annie, labis na nalugmok si RM. Si Jiha ang nakatulong upang muling maipon ang lakas ng loob niya. Sa nakalipas na 3 taon, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtupad ng mga pangarap ni Annie, naging photographer siya, naglakbay sa mga lugar na gustong puntahan ni Annie, at pinasok ang landas na nais nitong tahakin. Hiniling ni Quanrio kay RM na bumalik sa grupo, ngunit tumanggi ito. Wala siyang pinagsisihan sa pag-alis, dahil kahit hindi pa namatay si Annie, lilisanin pa rin niya ang grupo. Para kay RM, kayang magpatuloy ang grupo kahit wala siya, ngunit para kay Annie, si RM lamang ang tanging minahal. Napaisip si Quanrio sa mga sinabi ni RM. Pagkatapos nilang maghiwalay, umuwi siya at kinuha ang lumang litrato ng kanilang grupo, 6 silang naroon, kabilang si RM. Mahinahon niyang inawit ang kantang nilikha ni RM para kay Annie. Naunawaan niyang sayang kung mananatiling nakatago ang awiting iyon. Kaya't napagpasyahan niyang tapusin ito kasama si Maha. Ginawa nila itong awiting nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa lahat, habang ipinapahiwatig ang pag-ibig ni RM para kay Annie. Parehong grupo ni Maha at Quanrio ang nagsikap na maihanda ito, at kalaunan ay pumayag din si RM na ilabas ito. Sa kanilang dedikasyon at walang tigil na pagsisikap, nakatanggap ang grupo ni Maha ng imbitasyon para magtanghal sa pinakatanyag na year-end performance sa Korea. Labis ang tuwa ni Quanrio nang marinig ang balita. Napagpasyahan niyang ilabas ang kanta sa nasabing pagtatanghal upang matapos ito ng buong puso. Tumanggi siya sa anumang tulong o puhunan mula sa kanilang boss, gusto niyang tapusin ito kasama ng kanyang mga kasamahan. Ngunit napansin ng kanilang team leader ang kakaibang kinikilos ni Quanrio, tila gusto nitong gamitin ang stage ng MML bilang huling marka ng kanyang karera. Napagdesisyonan ng grupo na tapusin na ang kontrata sa kumpanya. Kahapon, matapos malaman ng team leader na 3 taon na ang nakalipas ng pirmahan ni Quanrio ang mabigat na kontrata ng kabayaran para sa kumpanya upang protektahan ang grupo, labis itong nakaramdam ng hiya. Lumuhod siya sa harap ng lahat at umamin ng kanyang kasalanan. Noon pala, isinusumbong niya sa boss ang mga lihim na relasyon ng kanyang mga kasamahan, iniisip na makabubuti iyon para sa grupo. Ngayon, lubos siyang nagsisi. Taos puso siyang humingi ng tawad. Ngunit hindi nagalit si Quanrio, sa halip, inalo niya ito at tinulungan tumayo. Lahat ng miyembro ay nagkaisa at nagpa siyang tulungan si Quanrio sa kabayaran. Sama-sama nilang hinarap ang boss upang ipahayag na hindi na sila magpapatuloy sa kontrata. Matapos ang kasalukuyang taon, sa year-end performance na iyon, ay magtatapos na ang kanilang karera bilang grupo. Magtutulungan silang bayaran ang kabayaran kay Quanrio. Nang marinig ito, nagalit ang boss at tinawag silang mga hangal. Si Jman, ang kanilang manager, ay labis na nainis dahil mawawala sa kanya ang pinagmumulan ng kita. Nagplano siyang manipulahin ang media at ipakalat na patuloy pa ring pipirma ng kontrata ang grupo. Ngunit ang kanyang assistant ay tumalikod na sa kanya. 3 taon na ang nakalipas mula nang siya mismo ang nag-edit ng mga larawan upang palabasin na may ginawang hindi kanais-nais si Gon sa isang babaeng idol. Ipinadala niya iyon sa media upang sirain ang reputasyon nito, hindi niya alam na mauwi iyon sa trahedya. Sa huling paghahanda ng grupo, inimbitahan ni Quanrio ang maraming kasamahan sa industriya upang tumulong sa awiting ilalabas nila. Lahat ay buong puso sa pag-aayos ng musika, koreografiya, kasuotan, at sa paggawa ng music video. Isang araw bago ang pagtatanghal, labis ang kalungkutan ni Quanrio. Patuloy niyang iniisip na hindi na siya muling magiging bahagi ng grupo. Ngunit pinayapa siya ni Maha, sinabing ito ang huling yugto ng kanyang karera, isang makabuluhang pagtatapos. Dumating ang gabi ng pagtatanghal. Napakamasigla ng entablado, bawat idol ay ibinigay ang kanilang makakaya. Si Maha, na matagal nang nangangarap makasali sa ganitong okasyon, ay kinakabahan ngunit sabi. Marami na siyang tagahanga ngayon, mga fans na buong pusong sumusuporta sa kanila.
Masayang pinanood ni Kwan Ryo ang kanyang kasintahan habang umaawit sa entablado. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Maha, pinuri niya ito at nagbigay ng matamis na ngiti. Nang umakyat naman ang grupo ni Kwan Ryo, umapaw ang kasiyahan ng mga manonood. Bawat miyembro ay binuhos ang buong puso sa kanilang huling pagtatanghal. Pagkatapos, namatay ang mga ilaw at lumabas sa malaking screen ang video na inihanda ni Kwan Ryo. Mensahe yon para sa mga tagahanga, hinihiling niyang maramdaman nila ang musika mula sa kanilang puso. Laking gulat ng lahat nang muling makita si RM matapos ang 3 taon ng pagkawala. Napaiyak ang mga fans sa muling pagkakabuo ng 6 na miyembro. Tumapos ang pagtatanghal ngunit nanatili ang damdamin ng awitin sa bawat puso ng mga nakapanood. Ang pinakatumatak sa lahat ay ang desisyon ng top group na tapusin na ang kanilang kontrata at umatras mula sa spotlight upang bigyang daan ang mga bagong trainees. Ginamit nila ang kanilang karanasan upang tulungan ang mga baguhan na makamit ang mga pangarap. Ang CAF sa ilalim ng management ni Maha ay naging paboritong tambayan ng maraming artista. Unti-unting umusbong ang damdamin ni Narhea at Lihin dahil madalas silang magkasama sa trabaho. Sina Eunjin at Henji naman ay opisyal nang naging magkasintahan. Matapos magretiro, bumalik si Kwan Ryo sa payap na buhay. Sa wakas, maaari na siyang makipagtagpo kay Maha nang walang itinatago. Wala na ang bigat ng pagiging idol, ngayon ay malaya na siyang magmahal. At dito nagwawakas ang seryeng Imitation. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa muli.